Mapagpalang araw mga kalakbay diwa at sa mga tagapakinig ng channel na ito. Nais ko lang po ibahagi ang maiksing kwento na aking naranasan noong ako'y nagbabakasyon sa lugar ng Santa Cruz, Puerto Princesa sa Palawan. Taong February 9, 2009. Hindi ko talaga makakalimutan ang buwan, ang petsa at taong ito. Dahil ang araw na yon ay naranasan ko ang kahindik-hindik na pangyayari sa aking buhay tungkol sa mga kababalagan na nagaganap sa ating kapaligiran. Araw ng kapistahan sa lugar namin sa probinsya ng Santa Cruz, Puerto Princesa sa Palawan. Naisipan ng kuya ko na magbakasyon roon at isasama niya ako sa lugar namin upang makita kong muli ang ganda ng aming probinsya at makasama muli ang mga pinsan naming buo na kay tagal na naming hindi nakita. Nang makarating na kami sa pantalan ng mga barko sa Puerto Princesa sa Palawan, ay agad naman kaming sinundo ng aming mga pinsan. Malayo-layo pa kasi ang probinsya ng Santa Cruz kung saan kami dumaong. Kaya ilang oras pa ang aming lalakbayin bago kami makarating sa aming probinsya. Habang nasa biyahe kami, ay walang humpay ang aming kwentuhan. Walang humpay na rin ang aming tawanan dahil na rin siguro sa sabik na makita ang isa't isa. Hanggang hindi namin namalayan na nakarating na pala kami sa bahay ng aming tiyuhin na wala pa ring humpay ang aming tawanan sa loob ng sasakyan. Subalit gabi na nang dumating kami roon, kaya halos wala na ring mga tao sa daan. Nanibago pa ako sa kapaligiran kasi ang maingay na pinagmulan ko na halos mga tunog ng mga sasakyan at ingay ng mga tao na dumadaan sa harapan ng aming tirahan ay napalitan na ngayon ng mga ingay ng mga hayop at insekto na nagtatago sa kadilimang bahagi ng mga kakahuyan. O John, Leo, mabuti naman at nakarating kayo ng maayos dito sa lugar natin. Bungad na wika ni Tito Joey sa aming dalawa ni Kuya. Kaya nga po Tito Joey, namiss ko na talaga ang sariwang hangin dito sa lugar natin. Parang wala talagang pinagbago simula nang lumisan kami dito ng pamilya namin para tumungo sa Nueva Ecija at doon naman nirahan. Sagot naman ni Kuya kay Tito Joey. Sabay mano kaming dalawa bilang respeto sa aming tiyuhin. Kumain na ba kayo? Wika naman ni Tiya sa aming lahat. Hindi pa nga po Tiya, gutom na nga po ako. Kasi nga po hindi ako nakakain kanina sa barko. Sa sobrang excited na makarating agad dito sa bahay ninyo. Sambit ko naman na nagdulot ng aming tawanan. O siya, halina kayong lahat sa loob ng bahay at kakain na tayo. Kanina pa naghihintay ang pagkain sa lamesa. Wika naman ni Tiya habang nakangiti sa aming lahat. Doon sa harapan ng lamesa ay nagpatuloy muli ang aming kwentuhan habang kami ay kumakain. Kinuwento namin ni Kuya ang karanasan namin sa Nueva Ecija na halos problema lang ang naranasan dahil sa hirap ng buhay. Hindi kagaya doon sa probinsya na kung mayroon kang tinanim ay tiyak na mayroon kang aanihin at siguradong mayroon ka rin nakakainin. Ngunit habang nagkukwentuhan kami ng oras na yon ay napapansin kong tila balisa si Tiyo sa tuwing binabanggit ng mga pamangkin namin ang patay na ilog kung saan nakatirik ang kubo ng aming lola at lolo na ilang dekada nang namatay. Tito John at Tito Leo, pagkatapos po natin kumain ay matulog na po tayo ng maaga. Kasi po maaga po namin kayo ipapasyal kung saan kami madalas naliligo. Alam niyo po ba na sobrang ganda ng ilog na yon? Kasi po sobrang linaw ng tubig na halos makikita mo na ang mga isda na naglalanguyan sa ilalim nito. Biglang sambit ng anak ng pinsan ko na nagpa-excite sa akin ng gusto. Kasi nga isa iyon sa pinunta ko sa lugar na yon, ang maligo sa malamig na tubig ng ilog at masilayan ang kagandahan ng buong paligid
ng kagubatan ng Santa Cruz kung saan isinilang ang aking mga magulang. Talaga ba, pamangkin? Dapat ipasyal mo ko sa lahat ng mga magagandang lugar na nandito sa lugar na ito upang may maganda naman akong karanasan bago kami umuwi sa Luzon ni Kuya. Kaya pagkatapos naming kumain, ay agad na kaming hinatid ni Tito Joey sa aming kwarto. Dahil sa sobrang pagod namin ni Kuya sa biyahe, ay agad na kaming nakatulog. O baka dahil na rin siguro sa lamig ng lugar, kaya kusa na rin na pumikit ang aming mga mata. Dahil nga sa sarap ng tulog namin ni Kuya, ay hindi na namin namalayan na umaga na pala. Nakita ko na lang na hinahanda na ni Tio Joey at ng aking mga pamangkin ang kalabaw na aming sasakyan patungo sa masukal na kagubatan. Ang pupuntahan kasi namin ng mga oras na yon ay malayo-layo rin. Sa tansya ko ay aabutin kami ng 2 oras bago namin marating ang lugar na yon. Kaya gagamitin namin ang kalabaw habang nakasakay sa kareta na hila-hila nito. Ang kareta kasi ang madalas na ginagamit ng mga tao sa lugar na yon upang masakyan at maihatid ng maayos sa bayan o sa palengke ang kanilang mga produkto na galing sa kagubatan o sa kabundukan. Kaya nagmamadali kami ni Kuya na tumayo upang ihanda ang aming mga sarili para sumama sa kanila. Hanggang sa lumisan na nga kami sa bahay ni Tito Joey kasama ang aming mga pamangkin. Hindi kasi makakasama si Tito Joey kasi may aasikasuhin siyang mahalagang bagay sa bayan. Grabe, habang papalayo pa lang kami ay sobrang ganda na talaga ang aking mga natatanaw. Halos tila nasa paraiso na ako ng mga oras na yon sa sobrang ganda ng buong paligid. Halos kitang-kita ko na rin ang buong bayan ng Puerto Princesa nang makarating kami sa kalagitnaang bahagi ng kagubatan. Hanggang sa nakarating na nga kami sa sinasabi nilang ilog na lagi nilang pinupuntahan upang maligo. Doon ay nanlaki ang aking mga mata dahil totoo nga ang sinasabi ng aking mga pamangkin na sobrang linaw ng tubig na halos makikita mo na ang mga isdang lumalangoy dito. Dahil sa kasabikan naming lahat ay sabay-sabay na kaming naligo habang nagtatawanan at naglalaro sa walang humpay na pag-agos ng ilog na yon. Bali 5 kaming lahat ang naroroon na naliligo. Sina Kuya John at iyong 3 kong pamangkin na sina Jeff, B-Boy, Mel at ako. Grabe! Ang ganda talaga rito. Ang lamig ng tubig at sobrang linis pa. Mayroon pang sariwang hangin na dumadampi sa aking balat na animoy nasa paraiso na ako. Sigaw ko ng mga oras na yon dahil sa sobrang saya ko habang ako ay nakababad sa ilog na yon. Huwag po kayong masyadong sumigaw ng malakas dahil may mga nakatira dito mga engkanto. Baka paglaruan po tayo at hindi na tayo makabalik sa bahay. Biglang sambit sa akin ni B-Boy na kinabigla ako talaga kasi nga naniniwala ako sa mga hindi nakikita ng mga tao. Ala, ganun ba? Opo, Tito Leo. Alam niyo po ba na marami na rin nalunod sa lugar na ito? Kahit sobrang linis na ng tubig na narito, ay hindi na sila muli pang natagpuan. Ang usap-usapan ng mga taga rito ay kinuha sila ng mga masasamang engkanto na nakatira sa lugar na ito at ginawa silang mga alipin. Dahil na rin siguro sa pambubulabog nila sa mga namamahingang mga engkanto na nakatira dito. Sambit din sa akin ni Jeff habang nagpalingalinga siya sa buong paligid. Pasensya na po sa aking pagsigaw, hindi na po mauulit. Bari-bari po, nagandahan lang po kasi ako sa lugar ninyo, kaya napasigaw po ako sa sobrang saya. Wika ko naman nang marinig ko ang kwento sa akin ng aking pamangkin na si Jeff. Pero wag po kayong mag-alala, Tito Leo, kasi po nangyari ang lahat ng pagkalunod nila ay tanghaling tapat. Yun din kasi siguro ang paglabas at pamamasyal ng mga engkanto sa lugar na ito. Kaya napaglaruan sila at ang naging kapalit ay ang kanilang mga buhay. Tugon muli ni Jeff sa akin. Oo nga no. Isa pa, ang lahat ng mga namatay sa ilog na ito ay mga dayuhan na galing sa ibang bayan. Kaya tanghali na sila nakakarating rito. Sambit naman ni Mel nang maalala niya ang lahat ng binawian ng buhay sa ilog na yon.
Huwag nyo nang takutin si Tito Leo ninyo dahil matatakutin pa naman yan. Baka hindi na yan makatulog mamayang gabi. Biglang sambit ni Kuya John sa aking mga pamangkin, kasabay ng kanyang pagtawa. Dahil sa sinabi ni Kuya John, ay tumahimik na ang aking mga pamangkin sa pagkukwento tungkol sa ilog at mga engkanto na nakatira doon. At nagpatuloy na kami sa masaya naming paliligo. Ngunit alam ko sa aking sarili na totoo ang mga sinasabi nila, kasi hindi man lang sila tumawa habang kinikwento nila ang mga naganap sa ilog na kinalalagyan namin ng mga oras na yon. Tito John, pwede po bang samahan mo ko sa ulingan ni Itay? Biglang sambit ni Jeff habang nagpapalit na siya ng kanyang damit. O sige ba, saan ba banda naroon ang ulingan ng tatay mo? Nandoon lang po, Tito John. Hindi naman po kalayuan mula rito. Pwede ba akong sumama sa inyo? Nais ko rin kasing tingnan kung paano bang tamang paggawa ng mga uling na nagmula pa sa malalaking kahoy. Wika ko naman nang marinig ko ang sinabi ni Jeff kay Kuya John. Dahil sasama ako sa dalawa, ay sumama na rin ang dalawa kong pamangkin. Kaya umalis na kaming lahat sa ilog na yon upang puntahan ang ulingan ng tito namin. Iyon din kasi ang hanap buhay sa karamihan sa mga taong nakatira sa lugar na yon, ang pangunguling ng mga malalaking kahoy. Kaya sumakay na kaming muli sa kareta na hila-hila ng kalabaw na alaga nila Tito Joey. Doon ay tuloy na naman ang aming kwentuhan na may kasamang tawanan na halos umalingaw-ngaw sa buong paligid. Hanggang sa biglang nagsalita si Jeff na kinabigla ko na naman at nagpatayo sa aking mga balahibo sa aking buong katawan. Tito Leo at Tito John, tumahimik muna tayo sa lugar na ito. Sambit ni Jeff habang nakatingin sa aming lahat. Nagtataka kami ni Kuya John dahil tila seryoso na masyado ang mga mukha ng aking mga pamangkin. Nang sinabihan kami ni Jeff na wag na muna kaming mag-ingay. Kaya sinunod na lang namin siya ni Kuya John dahil bigla ring tikumbibig ang dalawa ko pang pamangkin na halos nakatulala na lang na nakatingin sa akin na hindi kumikibo. Hanggang sa may napansin ako sa aming harapan na may dalawang napakalaking puno na hindi ko alam kung anong pangalan ng punong iyon. Basta ang tawag nila sa punong yon ay ang mag-asawang puno. Habang papalapit na kami sa dalawang punong yon, ay bigla na lang huminto ang kalabaw na humihila sa amin. Hindi namin mawari ni Kuya John kung bakit bigla na lang tumigil ang kalabaw at hindi na mapakali. Nagulat na lang ako nang bigla itong lumuhod sa gitna ng daan na tila may sinasamba na kung ano. Tila pagod na rin ito dahil sa lakas ng kanyang paghinga habang ito ay naglalaway ng malapot. Subalit ang tatlo kong pamangkin ay tila alam na nila kung bakit nagkagano ng kalabaw. Ngunit tumahimik lang silang tatlo at hindi sila nagsasalita. Hanggang sa bigla na lang bumaba si Kuya John ng kareta. Jeff, tayo na lang dalawang tutungo sa ulingan ng tatay mo. Kayo naman Leo, mauna na kayo. At magkita na lang tayo sa patay na ilog. Doon na lang ninyo kami hintayin ni Jeff. Naiintindihan niyo ba ako? Sambit ni Kuya John sa aming lahat. Tango lang ang sagot naming apat kay Kuya John. Kaya nagkahiwalay na kami sa lugar na yon. Nagtungo si Kuya John at Jeff sa ulingan ni Tito. Kami naman ni Biboy at Mel ay tumungo sa patay na ilog kung saan namin sila hihintayin upang sabay pa rin kami sa pag-uwi. Habang patungo kami sa patay na ilog ay may napansin akong kubo. Kaya nagmamadali akong tumungo roon upang makapagpahinga. Doon ay nakita ko rin na naroroon sa likod ng kubo ang patay na ilog na pupuntahan namin. Kaya pumasok na ako sa kubong yon at napahanga sa aking mga nakikita. Kanino kayang kubong to? Kahit luma na at pinaglipasan na ng panahon ay maayos pa rin at matibay. Pulido talagang pagkakagawa. Sino kayang may-ari nito? Sambit ko sa aking mga pamangkin. Kay Lolo po ito, Tito Leo. Kay Lolo pala ito? Bakit naman nila ito iniwan at pinabayaan? Sayang naman ang kubong ito. Napakaganda at maayos pang lahat ng dingding, pintuan at bintana. Halos wala pang sira kahit napaglipasan na ng panahon ay maganda pa rin. Sambit kong muli habang umiikot na ako
sa loob ng kubo. Subalit wala akong narinig na sumagot sa kanilang dalawa. Bagkus ay nagkatinginan lang sila na tila nangungusap ang kanilang mga mata na may kababalagan na nangyari sa kubong yun kung bakit iyon nilisan ng aming lolo at lola. Ngunit binaliwala ko lang yun dahil masaya naman sila habang nakatanaw sa buong paligid. Hanggang sa napaupo ako sa isang sulok at hindi ko namalayan na nakatulog pala ako roon. Nagulat na lang ako nang bigla akong ginising ng dalawa kong pamangkin kasi dumidilim na ang buong paligid. Wala pa ba si Kuya at si Jeff? Turan ko sa dalawa kong pamangkin na tila natatakot na rin. Wala pa nga po, Tito Leo. Nag-alala na rin kami sa kanila kasi nga po gumagabi na rin. Delikado pa naman ang lugar na ito sa tuwing sasapit ang dilim. Sampit ni Biboy sa akin na kinatakot ko. Kasi nga pagsilip ko sa bintana ay malapit na maglaho ang haring araw sa mga kabundukan. Maunan lang kaya tayo, baka kasi gabihin din tayo sa daan. Sagot ko naman sa kanilang dalawa na hindi ako nagpapalata na sobra na rin akong natatakot. Oo nga po, Tito Leo. Mauna na lang po tayo. Alam naman po ni Jeff ang daan pabalik sa bahay. Sampit naman ni Mel na halata sa kanyang mukha na sobra na itong natatakot habang pinagmamasdan niya ang buong paligid. Dahil sa sagot ni Mel sa akin, ay tumayo na ako at muling tiningnan ang daan na tinahak namin kanina papunta sa kubong yon. Baka kasi biglang dumating sina Kuya John at si Jeff. Subalit naagaw ng aking pansin ang patay na ilog na tila may mga gumagalaw. Kaya pinikit-pikit ko ang aking mga mata. Baka kasi namalikmata lang ako. Kaya kung ano-ano na ang nakikita ko. Bakit pala tinawag itong patay na ilog? Mayroon naman itong tubig at napakalinis din. Tanong ko sa aking mga pamangkin habang nakatanaw sa ilog na nasa hugis ng letrang L. Tinawag po siyang patay na ilog kasi po nabubukod tangi ang ilog na ito sa lahat ng mga ilog dito sa Puerto Princesa. Kasi hindi po ito umaagos tulad ng iba. Bagkus ang tubig na ito ay naka-steady lang at hindi gumagalaw na tila nasa isang planggana lang. Sagot naman ni Biboy sa akin na kinamangha ako ng sobra. Habang nag-uusap kaming tatlo tungkol sa patay na ilog, ay may biglang kumalabog sa may kusinang bahagi ng kubo. Halos nanlaki ang mga mata naming tatlo at pinagpapawisan na kami ng malagkit dahil alam namin na walang taong naroroon. Tito Leo, umalis na tayo dito. Papakiusap. Nanginginig na wika ni Mel na tila may kinatatakutan siya ng kung ano. Nandito na sila! Nandito na sila, Tito Leo! Nandito na sila! Biglang sigaw naman ni Biboy habang nagtatago na siya sa aking likuran sa sobrang takot. Sinong sila? Wala namang ibang taong nakikita sa labas ah. Pabigla ko ring sigaw kasi wala talaga akong nakikita kung ano man ang nakikita nilang dalawa. Sila po ang mga nakatira sa kubo na ito ngayon. Nandito po sila kasi dumidilim na po, Tito Leo. Nanginginig na wika ni Biboy na halos hindi na niya maibuka ang kanyang dalawang mata sa sobrang takot sa kanyang mga nakikita. Akala ko ba kay Lolo ang kubong ito? Bakit ngayon sinasabi ninyo sa akin na nandito na mga nakatira sa kubong ito? Naguguluhan kong tanong sa kanilang dalawa, pati ako'y natatakot na rin ng mga oras na yon. Sasagot pa sana silang dalawa sa akin nang biglang naputol ang kanilang sasabihin. Nang biglang nagsara ang pintuan na nasa harapan naming tatlo. Doon ay lumitaw sa harapan naming tatlo ang malaking katawan ng lalaki na nakasuot ng barong Tagalog. Subalit nang pagmasdan namin ang kanyang buong kaanyuan ay napansin namin na wala itong ulo. Kaya umalingaw-ngaw ang busis naming tatlo sa buong paligid sa kakasigaw. Habang walang humpay na rin ang aming pag-iyak sa sobrang takot sa nilalang na walang ulo. Ngunit hindi lang yun ang nakita namin. Dahil paglingon namin sa bintana, ay nakita namin ang hindi mabilang ng mga kamay na tila kumakaway sa aming tatlo. Alam namin na hindi yun kamay ng mga normal na tao. Dahil ang mga kamay na yun ay mapuputla na tila hindi nasisikatan ng araw. Halos mawala na kaming tatlo ng malay
sa sobrang takot sa mga nilalang na bigla na lang nagsilabasan kung saan. Hanggang sa bigla kaming nakarinig ng boses na pamilyar sa aming pandinig. Leo! B-Boy! Mel! Nandyan ba kayo sa loob ng kubo? Wika ng boses na tumatawag sa aming tatlo mula sa labas ng kubo. Ang boses na yun ay kay Kuya John, kaya nagmamadali kaming lumabas ng kubo. Habang hindi pa rin matigil ang aming pag-iyak sa sobrang takot sa mga nilalang na bigla na lang nagpakita sa amin. Anong nangyari sa inyong tatlo? Bakit tila nakakita kayo ng mga multo? Muling sambit ni Kuya John sa amin nang makita niya kami na hindi na matigil ang aming pag-iyak. Bakit kayo umiiyak? May nangyari ba sa inyo dito sa kubo na hindi namin alam? Tanong din ni Jeff sa dalawa kong pamangkin, kasi parang mga lantang gulay na ang mga ito sa kakaiyak sa sobrang takot. Subalit kahit anuman ang tinatanong nila sa aming tatlo, ay hindi kami makasagot sa kanila. Tila ang mga dila namin ay naputol o nawala, kasi walang mga boses na lumalabas sa aming mga bibig, maliban lang sa aming pagikbi at pag-iyak na parang mga basang sisiw. Tito John, kailangan na nating makaalis sa kubong ito. Alam ko na rin po ang nangyari sa kanila. Pinaglalaruan silang tatlo ng mga masasamang engkanto na nakatira sa kubong ito. Kaya tayo na po, Kuya John. Umalis na tayo rito bago pa lumubog ang araw. Baka kasi pati tayo ay paglaruan din nila at hindi na tayo makalabas dito ng buhay. Biglang sigaw ni Jeff na nagpataranta sa aming lahat na naroroon. Dahil din doon sa sinabi ni Jeff, ay nag-uunahan na kaming tumakbo papalayo sa kubo at agad na kaming sumakay sa kareta at pinatakbo ng matulin ng kalabaw naming dala. Subalit habang papalayo kami sa kubo, ay napansin ko na nagsilabasan din ang mga kakaibang nilalang mula sa loob ng kubo. Isa na roon ang pugot na ulo na nakita namin na nakatayo sa pintuan kanina. Subalit ang umagaw sa akin ng pansin, iyong matandang lalaki at matandang babae na nakadipa sa kanilang lahat. Tila pinipigilan lang dalawa ang mga kakaibang nilalang na sundan kami habang kami ay papalayo sa kubo malapit sa patay na ilog. Hanggang sa dumating na kami sa bahay nila Tito Joey, at doon ay muli kami nag-iyakan habang kinikwento namin sa kanila ang nangyari sa kubong yon. Alam na pala nila ang tungkol doon dahil ang kubong yon ay isa palang portal o lagusan ng mga masasamang elemento. Sa madaling sabi, daanan iyon papunta sa ibang mundo ng mga elemento. Bago pa kasi tinayo ni Itay ang kubong yon, ay may malaking puno roon ng balete. Dahil nga sentro yun ng patay na ilog, ay doon niya naisipang itayo ang maliit naming tahanan. Subalit iyon din palang daanan ng mga espiritong ligaw at masasamang elemento. Kaya sa tuwing sasapit ang gabi ay ginagambala nila kami at ayaw nila kaming patulugin. Hanggang sa naisipan nila ni Itay na iwanan na lang ang kubong yun bago pa may masaktan sa aming pamilya. Mahabang kwento ni Tito Joey sa amin kung saan nagsimula ang kasaysayan ng kubong yon at kung bakit maraming masasamang elementong nagpapakita sa kubo na malapit sa patay na ilog na yon. Dahil sa sinabi ni Tito Joey sa amin, ay doon ko lang din napagtanto na ang dalawang matandang nakita ko ay sina lolo at lola. Pinipigilan nila ang mga kakaibang nilalang na yon upang hindi nila kami masaktan. Ngunit hindi ko na lang iyon sinabi sa kanila, baka kasi mas lalong mag-iyakan ang dalawa ko pang pamangkin. Sana po'y nagustuhan po ninyo ang aking karanasan sa mga kakaibang nilalang ng dilim. Sana po'y respetuhin po ninyo ang aking kwento kung ayaw niyo pong maniwala sa akin. Nais ko lang po kasing ibahagi sa inyong lahat na hindi lang tayo ang naninirahan sa mundong ito. Dahil may mga nilalang din na naninirahan sa ating kapaligiran na hindi natin nakikita. Maikling shoutout lang mga kalakbay diwa at salamat sa pakikinig. Shoutout pala kina Gay Sumodio, Joy Franco, Kuya Win Kababalagan Stories at kay Boss Ang Pahina.